maaaring bitbitin sa korte ang mga nasa likod ng Disbursement Acceleration Program na idineklarang labag sa saligang batas ng Korte Suprema kamakailan. At sa opinyon ng ilang maestrado, sabit si Budget Secretary Butch Abad na siyang sinasabing arkitekto ng programa. Iginigit naman ang Malacanang na in good faith, ika nga o walang bahid ng panlilinlang ang pagpapatupad nila ng DAP. Pero sabi ng Korte Suprema, kailangan yan patunayan. Lalo't lumalabas sa pagtatanong ng mga maestrado na alam pala ni Secretary Abad na labag sa konstitusyon ang Disbursement Acceleration Program. Nakatutok si Marin Somali. Itinuturing na ideya ni Budget Secretary Butch Abad ang Disbursement Acceleration Program o DAP at sa tingin ng mga maestrado ng Korte Suprema, tila may sabit si Abad para sa programang idineklarang labag sa saligang batas. Sa kanyang hiwalay na opinyon, sinabi ni Associate Justice Arturo Brion, may mga indikasyon daw na isinagawa ni Abad ang DAP kahit alam niyang labag ito sa konstitusyon. Mahirap daw isipin na hindi malalaman ni Abad na unconstitutional ang DAP, lalo't isa itong abogadong may 12 taong karanasan bilang kongresista na namuno pa ng House Committee on Appropriations, ang komite na sumusuri sa national budget. Sa desisyon ng Korte Suprema, lumalabas na maaaring dalhin sa korte ang mga nasa likod ng DAP. Sinabi nito, lusot lamang ang mga nasa likod ng DAP kung mapapatunayang ginawa nila ito in good faith o walang bahid ng panlilinlang. At ang kanilang pananagutan ay madedetermina na nararapat na korte. Pero sa hiwalay na opinyon ni Brion, sinabi niyang lumabas daw sa pagtatanong ni Justice Antonio Carpio na hindi in good faith ang mga ginawang aksyon ni Abad tungkol sa DAP. Sa pagtatanong naman daw ni Justice Lucas Bersamin, lumabas na alam daw ni Abad na labag sa saligang batas ang programa. Sa pagtatanong din daw ng Korte Suprema kay Abad noon, lumabas na alam pa raw ni Abad ang mga probisyon sa saligang batas na nilalabag ng DAP. Sabi ng constitutionalist na si Father Joaquin Bernas, si Abad daw ang talagang dapat papanagutin dito. Bagamat aprobado ni Pangulong Aquino ang programa, hindi raw ito maaaring kasuhan dahil meron itong immunity habang nakaupo siya sa pwesto. I think who's vulnerable here is Butch Abad. I think he's the one that's vulnerable. Because he doesn't have immunity, and two, he was really calling the shots on this. He can be made administratively accountable, or I don't know if anybody can sue him. Kaya naman panawagan ni dating Budget Secretary Professor Ben Jokno, magbitiw na si Abad sa pwesto. He should resign on the basis of the Supreme Court decision doon sa DAP. Kasi it cost the government a lot of embarrassment. No? He put the president in a bad light. He should take the bullet for the president. Sinubukan muli naming kunan ng reaksyon si Abad pero wala pa itong pahayag hanggang sa ngayon. Iginit naman ng palasyo na in good faith daw nila ipinatupad ang DAP. Nakausap na raw ng Pangulo si Abad pero hindi niya alam kung ano ang kanilang napag-usapan. Sa paghirang o pagpapanatili ng miyembro ng gabinete, yan ay responsibilidad ng Pangulo bilang punong ehekutibo. At ginagampanan niya yung kanyang tungkulin nang naaayon sa kanyang pagpapasya kung ano ang pinakamainam para sa bansa. Yan ang batayan sa pagnombra at pagpapanatili sa mga miyembro ng gabinete. Sabi pa ni Coloma, hindi lang daw si Abad ang may pakananan DAP, kasama rin daw niya ang iba pang miyembro ng gabinete. Sa pagdedeklarang unconstitutional ng Korte Suprema sa Disbursement Acceleration Program o DAP, umaasa ang mga kritiko nito na may mapananagot sa itinuturing na monumental mess na ito. Mariz Umali, nakatutok, 24 Oras.